Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin mga pagpapatuloy na ating pinag-aaralan. Ang sabi ko doon sa John chapter 14, verse 15, ganito po sinasabi, ang ayon kay Apostle 1, kay isang alagad ng ating Panginoon. Ito po yung kanyang sinabi dito. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo naman ay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Verse 22. Tinanong siya ni Judas, hindi ni Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala na lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Pinagpaalala ng Panginoon ang Kanyang mga salita. Dito po sa ating nung binasas doon sa aklat ng ni Juan, Kabanatang 14, matapos itong sabihin mismo ng ating Panginoon, doon sa kanyang mga alagad, doon sa verse 13 to 14, doon sa mga nanalig at tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ay makakagawa rin, sabi ng Panginoon, ng mga ginagawa ko. Ito po mismo ay galing sa ating Panginoon. At ang kanyang kinakausap dito ay yung mga nananalig sa ating Panginoon. Kaya sinabi niya, pagkatandaan ninyo, ang nananalig sa akin sa verse 12, ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ito mismo ay sinabi ng ating Panginoon. Sa panahon na hindi po nagaganap yung finished work doon sa cross. At dito po ay mayroong katotohanan at itinuro ang ating Panginoon para mabulaanan natin yung mga pinuno ng mga higwang pananampalataya. Ito po ay mismong sinabi ng ating Panginoon doon sa mga mananampalataya. Kaya napakahalaga po yung mga mananampalataya na binigyan ng authority para magamit natin yung pangalan ng ating Panginoon.
Yan ay malinaw din na sinabi ni Apostol na isang alagad ng ating Panginoon na si Mateo, yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi dito, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kaya malinaw, mapanghawakan natin itong pangakong ito ng ating Panginoon. At siya din ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito mismo galing sa bibig ng ating Panginoon. Kaya makikita natin dito sa katotohanan ng salita ng Diyos, yung iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Dito ay ipinaunawa niya na napakahalaga pala yung ikatlong persona ng pagka-Diyos, yung God, the Holy Spirit. Kaya ito mismo ay sinabi ng ating Panginoon doon sa mga sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sumampalataya sa ating Panginoong Kristo? Kaya dito sinabi ng Panginoon sa verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ang kinakausap ko dito ay yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ito yung major recipient, yung audience, nung ito'y sinabi ng ating Panginoon, ayon kay Juan. Kaya, meron pong evidence. If we are legit believers of Christ, tayo po ay kabilang daw sa mga tao na tumutupad ng utos ng ating Panginoon. Madali hong magsabi na tayo mananampalataya o tayong mga tagasunod ng ating Panginoon, pero maraming pagkakataon sa buhay na maraming mga nananalig sa ating Panginoon ay yun po ang ating tinatawag na hindi natin pagsunod o sa utos ng Panginoon. Kaya kung naiintindihan nyo natin yung mga aral ng ating Panginoon, siya po ay ipinakita niya yung halimbawa na dapat nating tinutularan. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, follow me as I follow the example of Christ. Yung ating pananampalataya na meron tayo ngayon, ay ito ay bunga ng ating pagsunod doon sa utos ng ating Panginoon. Merong isinugo sa atin, nag-share sa atin ng gospel about the Lord Jesus Christ. Kaya itong pangakong ito ng ating Panginoon, pag inaral natin yung 1 chapter 14, ito po yung malapit na naganapin ng ating Panginoon yung kanyang kamatayan doon sa cross.
Ito po yung sinabi dito ng ating Panginoon. Babasahin ko po sa Mabuting Balita Biblia, babasahin natin sa iba't ibang salin. Kaya sa ating mga mananampalataya, kung naiintindihan natin itong sinabing ito ng ating Panginoon, napakalaga pala yung iniwan sa atin ng ating Panginoong Kristo, yung ikatlong persona ng pagka-Diyos. Ang sabi dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan ng isa pang tagapagtanggol. Ito yung binanggit dito, isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Galing ito sa bibig ng ating Panginoon. Siya yung katotohanan. At dito po, sinabi ng ating Panginoon, tagapagtanggol. Sa ibang salin ho, ito po yung sinabi doon. Basahin nyo natin para maintindihan nyo natin. Para hindi masabi na tayo bias sa ating pagtuturo. Ang sabi doon sa John chapter 14, verse 15, ito po yung pagkakasabi dito. Ang sabi doon sa King James, sa English translation, ganito po ang ibig sabihin. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. Sa Tagalog ho, at mananalangin ako sa Ama, at bibigyan niya kayo ng isa pang mang-aaliw upang siya ay sumainyo magpakailanman. Sa King James ang mang-aaliw. Sa ibang salin ay helper. Sabi daw sa BBE, and I will make prayer to the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Ito po yung banal na Espiritu. Napakahalaga po na ito'y ating naiintindihan. Ang sabi doon sa verse 17, even the Spirit of truth, binanggit ko ito. Kaya lagi ko sinasabi, yung iisang Diyos, co-equal po siya. Ito yung sabi ni Apostle Juan, kung ikukumpara natin yung sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Dito naman malinaw na sinabi ni Juan, isang alagad ng ating Panginoon, even the Spirit of truth. Di po ba hindi mo sila nagkakahiwalay? Kung ang ating Panginoong Kristo siya yung katotohanan, even yung ikatlong persona ng pagka-Diyos, the Holy Spirit, kaya nga po, co-eternal, co-equal. Hindi siya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Hindi mas magaling yung Ama, yung Diyos Ama natin nasa langit, hindi mas makapangyarihan siya, the same. Yung kanilang attributes. Kaya napakalaga, inaaral natin yung deity. Deity of the Lord Jesus Christ and deity of the God, the Holy Spirit. Ang sabi ng ating Panginoon, ito daw yung iiwan. Ang sabi doon sa Mabuting Balita, Biblia, ito yung ating tagapagtanggol. Sa King James naman ay mga aliw. Sa ibang salin ay helper.
katulong natin. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. Ito yung tinanggap ng bawat mga mananampalataya. Kaya hindi ko sila pwedeng paghiwalayin. Magkakaiba sila ng persona, yung iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Pero kung sinasabi natin na yung Diyos Ama ay higit doon sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu, magkakaroon tayo ng problema doon sa turo mula sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Pansinin niyo po yung sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo. Doon sa John chapter 6, verse 63. Ito'y galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa King James, it is the Spirit that quickeneth the flesh, profited nothing the words that I speak unto you, they are spirit and they are light. Napakalinaw po sa iba sa alin, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Kapag inaral natin dito yung salitang Spirit, isyoma. Sa ibang salin, sa ISB, ang sabi dito, it's the Spirit who gives life, the flesh, accomplish nothing. The words that I have spoken to you are spirit and life. Kaya ito yung nais ipaunawa sa atin ng Panginoon. Napakahalaga po na naiintindihan natin that we have one God na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Kaya dapat alam po natin yung iisang Diyos. Kasi hindi po natin pwedeng baliwalain yung katotohanan itinuturo ng salita ng ating Panginoon. Marami yung mga verses sa Bible. Hindi po sila nagkakalaman sa kalikasan, sa katangian na meron ng Diyos. Pero pagdating sa persona, makikita natin, meron silang napakalagang ginagampanan na tungkulin. Lalo higit yung banal na Espiritu na iniwan ngayon sa ating mga mananampalataya. Tingnan niyo po yung sinabi doon sa Genesis. Nag-usapan noon natin yung ito yung iiwan ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Genesis chapter 1 verse 2. Pansinin niyo dito yung sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi dito, sa King James, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God. Makikita niyo dito, ginamit dito, capital letter S. Yung ikatlong persona ng pagka-Diyos.
and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Kaya doon pa lamang doon sa paglikha, malinaw na ho eh. Nandun na yung iisang Diyos. Pag tinignan niyo ito sa Hebrew, Elohim mo ho ang nakalagay doon. Plural, but singular meaning. Yun po ang ibig sabihin noon. Kaya ito po'y pinatunayan ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Yung sinabi doon, lalangan natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang ginamit doon, plural. Elohim. Mag-iisip po tayo din eh. Di po ba? Iisipin natin dito, bakit plural? Bakit dalangin natin? Pwede namang sinabi, lalalangin ko ang tao ayon sa aking larawan at wangis. Ginamit ko yung plural, but singular meaning. Kaya napakalago, tinitingnan natin ito sa Hebrew, tinitingnan natin ito sa Greek, pagka may kinalaman doon sa Diyos. Capital letter, yan po yung ating titingnan. Susuriin natin mabuti kung sino yung pinag-uusapan. Ito po'y katotohanan mula sa turo na salita ng Diyos. Kaya makikita natin, doon sa sinabi doon sa Genesis chapter 1, ang pinag-uusapan nun natin, the deity. Alam mo, kapag tayo magtuturo about theology, hindi po ito may tuturo ng 15 minutes, kahit sabihin natin 10 minutes, kahit sabihin natin isang araw. Hindi po. Kinakailangan natin yung wisdom and understanding. Kaloob ito ng banal na Espiritu upang masunod natin na lubos yung kalooban ng Diyos para tayo maging karapat-dapat sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, sumagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lumawak ang pagkakilala natin sa Panginoon. At makikita natin yung sulat ng mga alagad ng ating Panginoon na siyang naging author ng Biblia, sila po yung nagpakilala kung sino ang ating Panginoon. Dito pinag-usapan natin. Doon sa Genesis chapter 1, verse 26, tingnan niyo ang sinabi dito para at least maintindihan natin na hindi po dapat sila nagkakahiwalay. Hello? Pinauulit-ulit natin ito. Ang sabi sa Genesis chapter 1, ito po yung pagkakasabi dito, gusto kong i-prove sa inyo. Doon sa paglikha ng ating Panginoon, nag-e-exist na ho yung iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Kaya ito po yung sabi dito eh. Ang sabi daw sa BBE translation, and God said, let us make man in our image like us. Ginamit po yung plural, but singular in meaning. And let him have rule over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every living thing which God's plant on the earth. Ang sabi sa King James, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Ito po yung perfectong plano ng Diyos why God created man.
panalangin. Pinatunayan po yan ng salita ng Diyos. Kaya sabi doon sa John chapter 1, verse 1, pag inaral mo natin dito, malinaw ho eh. Sa umpisa ay meron ng salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Yung salitang Diyos dito, capital letter D. Pansinin nyo mabuti para hindi tayo malito. Marami pong Diyos. Ngayon, itong isang leader na isang hidwang pananampalataya, imagine, hindi niya naiintindihan na yung iisang Diyos, co-equal, co-eternal. Parang pinapalabas niya, kung mas makapangyarihan yung Ama kaysa sa Anak at sa Espiritu Santo, ay pinapalabas nito tatlo yung Diyos eh. Kinukumpare niya yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo at ng Banal na Espiritu, small d. Kaya kung titingnan natin, even ng ating Panginoon, ipinaunawa ito eh. Inamin ito eh. Bago pa si Abraham, ay ako nga. Malinaw ang pangalan Yahweh, pangalan Jehovah. Almighty God. Pag sinabing Almighty God, eh wala na akong hihigit. Eh, pansinin nyo natin, pag binasa niyo yung verse 2, sabi doon sa King James, the same was in the beginning with God. Yun daw salita. Kasama na ng Diyos sa pasimula. Patunay po yan mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Siya din yung creator. Sabi din sa verse 3, lahat ng bagay ay nagawa sa pamamagitan niya at kundi sa Kanya, wala ni isang bagay na nagawa ang nagawa. Sa King James, all things were made Him, and without Him was not anything made that was made. At doon, malinaw na ho yung sinabi eh. Elohim yung ginamit eh. Sa paglikha pa ng Amang, ipinapakita na dito na yung iisang Diyos. Kaya po Elohim. Plural, but singular in meaning. Amen. The God, the Holy Spirit, pakinggan niyo mabuti. Kapag ako mga lingkod ng Diyos. Huwag ko tayong madi-discourage kung narinig natin na sinabi nung namatay na si Ginoong Eli Soriano na yung ginagawa natin sa pupatong ng kamay para may panalangin natin. Yung mga taong may sakit, merong mga karamdaman, huwag ko tayong madi-discourage sa kanya na sinasabi. Sorry to say, ang mga sumusunod sa kanya, ang inyong leader mamumuson eh. Ng Espiritu Santo. Hindi ko sinasabi lahat ng manifestation na nangyayari doon sa aralin mo natin. Kasi yan po mismo ay pangako ng ating Panginoon doon sa mga nananalig sa Kanya. Kaya yung Banal na Espiritu, kapag inaral niyo po ang Biblia, ito po'y pangako ng Diyos. Yung Banal na Espiritu, ito yung magbibigay ng kapangyarihan. The same na kapangyarihan na meron ng ating Panginoon. Kaya makikita ho natin, sina Pedro,
Si Apostol Pablo ng mga lingkod ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sumakanila, hindi dahil sa kanila. Even yung mga ginagamit ngayon, mightily, ibig sabihin, kapag kasama mo ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos, binanggit niyo, Espiritu ng Panginoong Kristo, Espiritu ng Diyos. Kaya hindi sila dapat naghihiwalay. Hello? Pero meron po silang iba't ibang persona. Hindi po tatlo, hindi po monoism, hindi po dualism. Iisang Diyos, ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. May persona ko sila. At siya din po yung Espiritu ng katotohanan. O di po ba, sinabi din ng ating Panginoon, siya yung katotohanan. Pansinin niyo mabuti itong pag-uusap. Hindi ko sila nagkakaiwala. Ito yung iniwan ng ating Panginoon doon sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad na ito, kapag sinabi natin tayo mga followers of Christ, pinatutunayan natin yung ating pagmamahal sa Diyos at ating pananampalataya sa Panginoong Kristo doon sa ating pagsunod. Naintindihan po ba? Yun na sinabi ng Panginoon eh. Kaya ito yung malinaw na ebidensya doon sa mga nagsitanggap ng Espiritu ng ating Panginoon. Kasi ito po yung ebidensya na yung ating banal na Espiritu ay nananahan sa bawat mga mananampalataya ng ating Panginoon. Lahat ng tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Kristo. Malinaw po ito, hindi mo natin ito pwedeng pagulaanan. Makakasama natin siya magpakailanman. Helper, comforter, tawag sa iba sa atin, tagapagtanggol natin. Kapag hindi natin siya kinilala, naku po, hindi ho natin maintindihan yung kaisipan ng ating Ama na sa langit. Hindi natin mauunawa. Kahit aralan nyo natin ang Biblia, hindi ho natin maiintindihan yung hiwaga, yung salita ng Diyos. Malinaw ho yan, sinabi ni Propeta Isaias, iba yung isipan ng Diyos sa isipan ng tao. Iba yung kapamaraanan ng Diyos sa kapamaraanan ng tao. Kasi sinabi ni King Solomon, doon sa Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Yan po yung dahilan kung bakit napakaraming reliyon. Dahil inaral ang Biblia sa sariling talino, sinikap na unawain ito without the Holy Spirit. Kaya mapapansin nun natin, maraming mga turo ngayon, nakakalungkot to kasi. May iwasan mo sana yung tinatawag nating debate. May iwasan sana yung pagtatalo-talo. Pagsasalita ng mga masasakit na pananalita sa ating kapwa. Kung naiintindihan natin yung napakalagang tungkulin ngayon ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa bawat mga mananampalataya. Kaya nakakatakot itong pagwikaan
Pakinggan niyo mabuti. Nakakatakot ang pagwikaan ng masasakit na pananalita. Lalo na kung sasabihin natin, itong tao ito, inaaliyan ni Beelzebul. Nakita niyo binago ang buhay. Nakalaya sa sumpa ng kasalanan at kapangyarihan ng kadiliman. Ay dahil lamang doon sa pagpapatong ng kamay ng mga lingkod ng Diyos, ginamit yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ito'y authority na ibinigay ng ating Panginoon, palatandaan na tayo tunay na mananampalataya. Magpapagaling ng may sakit, makakagawa ng himala, magpapalayas ng mga demonyo. Kapag sinasabi niya, ang nagpangisay, masamang espiritu, totoo yun. Bakit nagpangisay? Kasi kinuman. Yung masamang espiritu. The same, nangyayari yung ngayon. Kaya nakakalungkot pang isipin at sabihin, ay yung inyo pong tagapanguna, mamamusong ng Espiritu Santo, wala akong kapatawaran. Katulad din ng sinabi sa ating Panginoong Kristo nung siya nagpagaling ng may sakit. Nagpalayas ng mga demonyo. Ganyan din ang pinag-isipan sa kanya eh. Ito yung mga dalubhasa sa kautusan. Inaaliyan siya ni Beelzebul. Kaya daw gumaling, kaya daw lumayas yung demonyo, na hindi nila naiintindihan na ang ating Panginoon, sumakan niya yung Espiritu ng Diyos. Kaya kapag inaral niyo yung Matthew chapter 12, verse 30 to 31, naku, walang kapatawaran. Hanggang 32, walang kapatawaran. Kaya ingat yung tayo. Maliban na lang, katulad ng isa sa pinuno ng isang reliyon ngayon, na kiniklaim na siya ay Diyos. Oh. Siya yung bugtong na anak. Ay medyo tayo lumalayo sa katotohanan. Eh nakakatakot din itong sa halip na mag-isentro ng pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sa halip na aminin natin na hindi yung reliyon ang makapagliligtas sa tao, kundi ang tanging makapagliligtas sa buhay ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya lamang, wala nang iba. Kaya kapag hindi natin ito pinaniwalaan, parang sinasabi natin, na tayo sinungaling at hindi talaga tayo tekasunod ng ating Panginoong Kristo. Mahal kayo tekasunod ng inyong leader na inyong pinaniwalaan. Naintindihan po ba natin? Yan napakalaga po yung God the Holy Spirit. Itinuro ho yan. Napakalaga yung banal na Espiritu na nananahan sa bawat mga mananampalataya. Kasi kung ito po ay wala sa atin, may pangalan po sa ating pagtuturo at pangangaral ng salita ng katotohanan. May pangalan po sa atin na may turo natin yung katotohanan dahil ang Biblia merong literal, merong symbolical, merong parable or metaphor. Kaya kapag ito hindi natin naintindihan, katulad ng ginagamit ng inyong tagapanguna, imagine yung symbolical, abay minsan ito yung nililiteral. Kaya nalayo sa katotohanan. Kaya without the Holy Spirit, ay kahit anong talino mo, kahit na ikaw yung kilala na mahusay sa pagiging debatista o pilosopo, hindi po obra yung talino lang ng tao kung ikukumpara doon sa katalino at karunungan na meron ng Diyos. Ang katalino at karunungan na meron ng Diyos nakikita sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Ano pa ang nakikita? Kapakumbabaan.
at karunungan mula sa Panginoon. Kung ang karunungan at taglay-taglay natin ay karunungan mula sa Diyos. Ito po yung sabi dito, babasahin ko po sa Tagalog. Kasi mahalaga po yung sinabi dito mismo ng ating Panginoon. Siya yung ating tagapagtanggol. Pag binasa natin yung John chapter 14, siya din po yung ating tagapagturo. Siya din po yung ating tagapagturo. Sa panahon natin ngayon, laganap na ho yung false prophet, false teacher. Napakalaga po yung God the Holy Spirit. Pag hindi mo natin siya kinilala, maliligaw mo tayo. Pag hindi mo natin kinilala yung kanyang ministry sa bawat mananampalataya, kaya itong ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang sino man magwasa sa templo, ito'y panunusan ng Diyos. Malinaw mo yan. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. 1 Corinthians chapter 3, verse 6, verse 19 to 20. Itong katawang ito, templo ng Espiritu Santo, binili ng halaga. Kaya hindi na natin ito pag-aari. Kaya kapag tayo namumuhay sa kasalanan, yung Espiritu ng Diyos na nananasa sa atin, magigirib ito. Kaya ako po naniniwala, ang bawat mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoon, hindi tayo exempted na tayo nagkakasala. Pero kapag tayo nagkakasala, yung Espiritu Santo, nag-i-grieve. Nagkakaroon tayo ng tinatawag doon na konbiksyon sa puso natin. Doon sa mga kasalanan natin ginagawa. Pero kapag isang mana, sasabihin natin tayo tagasugod ng Panginoon, pero nananatili naman tayong namumuhay sa kasalanan, abay huwag mo natin sabihin, magtaka na mo tayo. Alam niyo, isang tunay na Kristiyano, isang tunay na followers ng Panginoon, meron kang conviction. Kasi yung Espiritu Santo nananahan sa atin. Naintindihan po ba natin? Yan po yung sabi, malinaw. Kaya kapag inaralo natin, yung salita ng katotohanan, ito yung sinabi mismo, ito yung ipinahayag mismo ni Apostle Pablo. Kung gaano kahalaga yung Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya na ating tinanggap. Ang sabi dito, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, 1 Corinthians chapter 2 verse 1, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan sa pananalita o ng malawak na karunungan. Pansinin natin, sino po ba si Apostol Pablo? Nung dati siya ay isa pang Pariseo, siya po yung persecutor ng mananampalataya. Pero mapapansin natin, nung siya ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon doon sa Damascus, naging kakaiba yung kanilang pangunawa. Binuksan yung kanyang kaisipan, naintindihan niya yung ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, kasi siya ngayon ang nagte-testify kung sino yung ating Panginoong Kristo. Siya po yung sumulat. Yung aklat ng mga apostol, siya po yung sumulat, siya yung ginamit na author po na sumulat ng mga aklat na ito. 1 Corinthians, 2 Corinthians, the book of Galatia, the book of Thessalonica, the book of Timothy, Philippians. Siya po yung ginamit ng Panginoon. Kaya ang laki ng ambag niya sa pananampalatayang Kristiyano.
Kaya ito yung kanya sinabi, verse 2, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Jesucristo na ipinako sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot sa aking pananalita at pangangaral na hindi ko sinubukang hikayatin kaya sa pamagitan ng mahusay na talumpati at ng karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Pansinin nyo natin, ito po sa ating pinag-uusapan, yung deity of the Lord Jesus Christ, deity of the Holy Spirit, hindi ko sila nagkakain. Yan po yung iisang Diyos na nahigit sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Ang sabi dito, upang ang inyong pananampalataya ay masali sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Yung daw pananampalataya natin, masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo, malinaw po. Sa mga matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito ng kapangyarihan ay lilibas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalagan na niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likain ang salibutan. Verse 8, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa sa karunungan iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Subalit tulad, pansinin niyo po mabuti, hindi natin ito maunawaan without the Holy Spirit. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, ni hindi pa sumasabi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya kapag inaral natin ang Bible, sa sariling talino natin, without the Holy Spirit, kaya ho, ang dami ho ngayong mga tinatawag natin ituwang pananampalataya. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, kapag mananampalataya, acknowledge the God, the Holy Spirit. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, napakahalaga yung hermeneutics, how to understand the Bible adequately. Napakahalaga po yung homiletics, how to preach or teach the Bible accurate. Napakahalaga po yung banal na Espiritu. Pag inaral natin sa ating sariling talino at lakas, kapos tayo. Ito ngayon ang nangyayari dito sa mga higmang pananampalataya tulad ni Ginoong Soriano. Hindi ngayon makatayo ang inyong mga alagad. Yung mga leader niyo, kundi laging ginagamit yung kanyang mga nakaraang mga video. Ang isang tunay na lingkod ng Diyos, alagad ng Panginoon, kahit mamatay ang tagapanguna. Kapag tinanggap natin yung Espiritu ng Diyos, kaya natin ipagpatuloy at tayuan yung pananampalataya na itinuro mismo sa atin mula sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kasi sinabi dito, sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Yung Espiritu Santo, yung ating tagapagtanggol, yung ating helper, yung ating mga alim, ito yung iiwan ng Panginoon doon sa mga nananalig sa Panginoon. Ang banal na Espiritu. At ito ngayon yung tungkulin ngayon, ang banal na Espiritu. Kung bakit naiintindihan natin yung hiwaga mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Alam mo natin yan. Nung tayo hindi pa mga Kristiyano,
Hindi pa natin pinapahalaga ng salita ng Diyos. Pero nung binuksan ng Panginoon yung ating kaisipan, katulad ng kanyang mga alagad, naintindihan natin yung salita ng Diyos. Kaya napakalaga po yung mga tagapanguna, yung mga disciple of Christ, yung mga dinisipulo, yung tinularang halimbawa ay hindi yung tao ng ating tagapanguna, kundi ang tinularang halimbawa. Katulad ng sinabi ni Apostle Pablo, follow me, follow my example as I follow the example of Christ. Imitate me as I imitate the example of Christ. Yan po sinabi ni Apostle Pablo. Kaya kapag inaral natin yung life ni Apostle Pablo, siya mismo ang nagpakilala doon sa iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Even si Apostle Juan, tutuloy mo natin, babalikan mo ulit natin yun. Kaya nga po sa pag-aaral about Theos, abay, hindi yung nakukuha yan sa isang turuan. Nandiyan pa ba kayo? Masabi ko sa verse 11, sapagkat walang nakakaalam na iniisip na isang tao maliban ng kanyang sariling espiritu. Nyoma din po, kapag tinignan niyo sa Greek word, nyoma, titignan niyo po yung pagkakagamit, yung salitang espiritu, small letter sa Tagalog. Yun po. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos, capital letter E. Nyoma, tumutukoy ito sa ikatlong persona ng pagka-Diyos. Kapag tinignan natin sa Greek word, Theos, Espiritu Santo, co-equal, co-eternal. Hindi sila nagtatalo-talo. Pagdating mo doon sa kalikasan at katangian na meron ang Diyos. Sabi dito, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng salibutan. Ang tinutukoy dito, the same Theos. Tignan niyo sa Greek word. Pero ang tinutukoy dito, but spirit na pinapangunahan ni Satanas. Ang sabi dito, kundi espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamagitan ng kanunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu, capital letter E. Kung mga minamahal, kaibigan, kapuso, kapag ho kayo bumasa ng Bible, tingnan niyo kung ito yung capital letter E o small. O kung sagat, capital letter D o small letter G. Kasi iba po yun. Meron po mga Diyos. Yan po itinuro sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero yung capital letter, yan po ay tumutukoy doon sa iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Naintindihan po ba natin? Ang ipinapaliwanag namin ay ang katotohanan espiritual para sa mga pinananahanan ng Espiritu. Sapagkat ang taong pinananahanan ng Espiritu, capital letter E, ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila, kahangalan ng mga iyon, at di nila nauunawa sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawa lamang sa paraang espiritual. Kaya ganun po yung kahalagahan ng banal na Espiritu. Kaibigan, kapuso, kapamilya. Kung gusto natin maintindihan ng mga espiritual, ng mga bagay na dapat pinapahalagan natin ngayon, hindi lamang yung mga bagay na pangmundong ito, napakalaga po. Naiintindihan natin kung tayo talagang tunay ng mga followers of Christ, without the Holy Spirit, we can do nothing. Ito sa libutan ito, nandito na yung tinatawag natin bad spirit na pinangungunahan ni Satanas, without the Holy Spirit. Sa mga nangyayari ngayon, ang iisipin na lang natin, yung mga nangyayari ngayon pagkaraniwan lang. But if the Spirit of the Lord is in us, kung sinabi mismo ng ating Panginoon na siya din yung tagapagpalaya, yung banal na Espiritu, pag binasa niya 2 Corinthians chapter 3, verse 17, tingnan niyo, hindi ko sila nagkakalayo. Hindi ko sila nagkakahiwalay.
Pag binasa yung chapter 17, chapter 3 ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18, pansinin niyo, napakalagang ministry ng God the Holy Spirit. Ang sabi dito, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kaya ito po yung nangyayari. Kapag mayroong lingkod ng Diyos, He is filled by the Holy Spirit. Sinasama ng Espiritu ng Panginoon. Kaya kapag kami nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos, iba ho ang dating. Hello? Kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, ang pinapaalala ko lang sa aking kapwa mga lingkod ng Diyos, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ilagay mo natin sa ayos. Naturuan tayo mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung gumagamit tayo ng speaking of tongues, kapag mayroong mga unbeliever, abay, mas mainam pa ho yung pong salita ng Diyos na naiintindihan ng mga tao na yung ating mga audience. Pero alam mo natin, ayon sa turo ng salita ng Diyos, yung gift of tongues is to edify us. Kaya akin yung suggest, gamitin mo ito sa pagpapalakas natin spiritual na buhay, lalo na kung tayo gagamitin. Pero yung harap tayo ng maraming madla, maraming mga unbelievers na hindi nakakaunawa, mas maganda pa yung salitang nakaunawa nila. Malinaw po ba? Sa verse 18, pansinin niyo po, nung magkasala tao, nahulog tayo sa kasalanan. Yung perfect plan ng Diyos. Yung sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 26. Lalamin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Tingnan niyo yung tungkulin ng banal na Espiritu, napakalaga. Ang sabi sa verse 18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ginamit yung Panginoon, capital letter P, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Ito po yung pagkakasabi ng Panginoon. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Napakalaga na ginagawa ng banal na Espiritu. Kung gusto natin lumakad sa kabanalan, kung gusto natin lumakad ayon sa larawan ng Panginoon, submit sa banal na Espiritu. Sa po yung tatak na tayong tinubos ng ating Panginoon. Hello? Mabuti, yung pag-uusapan natin ngayon, ang hirap pong ituro ng biglaan ito, pero sisikapin ko ho yung ilang bahagi ng katotohanan. Ito po yung sinabi doon sa 1 John chapter 4. Kita nyo, hindi ko sila nagkakaiwalay. Chapter 4, verse 4. Kaya ho na mapagtatagumpayan natin yung mga bulaang propeta ngayon, bulaang guro ngayon, yung espiritu na sa kanila, yung espiritu ng mga sanlibutan. Pero yung espiritu natin, yung God the Holy Spirit, napakahalaga po. Kaya sabi dito sa 1 John chapter 4, verse 4, mga anak, kayo ngay sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasalimutan.
Pakinggan yung mabuti, kapwa ang mga lingkod ng Diyos. Huwag kong matakot na tayuan ng ating pananampalataya. Kaya alam ko nagkakaroon ng problema sa atin yung mga mananampalataya. Minsan, hindi mo natin sasana yung ating yung doktrina. Minsan mo, galing na sa kaisipan ng tao, galing na sa kapamaranan ng tao. Pero kung sususubin natin, susundan natin yung katotohanan ng puro na salita ng Diyos. Malinaw ang sabi, yung espiritu natin tinanggap ay higit ang mapangyarihan doon sa espiritu ng mga makasalimutan. Kasama dito yung mga false prophet, false teacher. Kaya napakalaga ho. Kilalanin mo natin, i-appreciate natin yung God of the Spirit kasi siya yung iniwan ng ating Panginoon. Tinawag din siyang espiritu ng Diyos, tinawag din siyang espiritu ng ating Panginoon sa Kristo. Simple yung panalangin galing sa puso. Kaya kung ito hindi naintindihan mo, matagal na panahon, hindi natin ina-appreciate, hindi natin kinikilala. Ito po yung tatak sa atin. Patunayan na tayo mga tinubos ng ating Panginoon. Ito po yung patunay. Ang sabi ni Apostle Pablo sa Romans chapter 8, verse 14, na tayo ay mga anak ng Diyos. At makakatawag tayo ng Ama, Ama ko. Ito po yung patunay. Kaya huwag na ho tayong mamumuhay ayos sa nasa na naman. Magkalapot po ang dalawang ito. Magpasakop po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At kapag tayo nagpasakop sa kapangyarihan ng Diyos, kaya natin i-resist ang diablo at yung kanyang mga kampo. Huwag kong bibitaw. Ay nasa unang panahon na. Ay doon sa mga kalagad ni Eddie Soriano, prove it. Welcome mo kayo dito sa church na ito. Huwag na kayo magsama ng marami. Patunayan na natin tayo ay naka-live sa social media kung sino sa atin yung nasa katotohanan at kung sino sa atin yung nasa kasinungalingan. Patunayan na natin kung sino yung sinasamahan ng Diyos at hindi tunay na sinasamahan ng Diyos. Ang dami nyo yung dinisip, ang dami nyo yung dinaya, ang dami mga tao sa halip na sa langit pupunta, impyerno pupunta kasi nagtayo kayo ng sariling reliyon. Nasalib na ang sentro ng pananampalataya doon sa pundasyong bato. Walang iba kundi sa Panginoong Kristo. Kaya nakakalungkot mga minamahal, kaibigan, kapuso, nandito ako sa sitwasyon ito. Dahil tayo nasa ulong panahon na. Mahal kayo ng Diyos. Nais ng Panginoon, bigyan pa kayo ng pagkakataon. Pagsisiyak, talikuran natin ang ating mga kasalanan ng gawa, yung maling paniniwala natin. At kilalanin natin ang ating Panginoon na siyang sentro ng ating pananampalataya ngayon. Kilalanin natin yung banal na Espiritu. Pero tayong iisang Diyos na nakikita ng persona pagkatapos. Yung banal na Espiritu niya na iniwan ng ating Panginoon. Even today, sa mga lagot ng Diyos, tayo yung kapangyarihan ng Diyos. Tayo yung kumala ng Diyos. Yung pagpapalayas ng mga nilunod, nangyayari pa rin sa ating kapanunan. Lalong higit yung pagbabagong buhay na isang tao. Bago natin sasalubatin yung turo mula sa salita ng Panginoon. Simple panalangin galing sa puso. Panginoong Hesus, sa umaga po ito, salamat po sa salita ng katotohanan. Humihingi po kami ng tawad dahil kami nalinlang, nadaya, bunga ng mga tao na ang kanilang pamamaraan, katalinuhan sa mundong ito. Panginoon, tulad ni Apostle Pablo, natuto niyang kilalanin yung iyong dakilang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa karunungan ng mga tao sa salibutan ito, kundi sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa mga bagay na espiritual. O Diyos, nawa, Panginoon, sa umagang ito, Lord, pinagkakatiwala ko po ang iyong salita ng katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa sino mong tao na nasa ilalim ng pangyarihan ng kadiliman. Lord God, enlighten in them at sa mga oras na ito, kapatid, simpleng panalangin,
ang kasalanan na siyang matinding hadlang. Bahagi ito sa gospel. Kinakailangan ng pagsisiyak, patuloy na natin ang ating mga kasalanan. Dahil ang ating Panginoon, kaya siya namatay sa krus, may 2,000 taon na nakakaraan. At dahil sa ating mga kasalanan, siya tumubos, siya ay nagbayad sa kasalanan na dapat ang magbayad. Simple panalangin ka sa puso, Panginoong Jesus, sa umaga po ito, humingi po kami ng tawad sa lahat-lahat ng aming kasalanan na nagawa laban sa iyo. Sa iyo po mga naisip, nasalita, naipilos, na hindi ko lugod-lugod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita at pinananampalataya ng buong puso, Panginoong Kristo, bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Panginoon, kinikilala ko na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Hindi po reliyon, hindi po yung pag-anib sa isang iglesia, Panginoon, na itinayo ng tao, kundi tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Ikaw yung daan, ikaw yung katotohanan ng buhay. Ikaw yung dahilan kung bakit kami makakapunta sa Ama, Panginoon, doon sa kanyang paraiso. O Diyos, sa Daniel Jesus, hinihiling ko po, Panginoon, na ilista mo po ang aking pangalan sa aklan ng buhay. Hinihiling ko, O Diyos, ay yung banal na Espiritu ay manala sa akin. At turuan ako na sumunod na sa iyong kalooban, hindi na sa aking kalooban, O Diyos. Padagan tayo ng Jesus sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung po ay hindi ginawa sa oras na ito, sincere sa iyong puso. Kapatid, sabi ito sa John 1:12, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Maging buhay na natin yung pananalangin. Kung ikaw may Bible, wala kang mag-Bible, meron kang cellphone, pwede kang mag-download o sa King James, mag-download niya. Ang daming mga verses sa Bible. Pagka tayo mag-aaral ng Biblia, ngayon po ay National Bible Day, itong buwan ng January. Nawa, pahalagahan natin yung salita ng Diyos. Kung meron tayong panahon, sa ibang mga bagay, pag-ukulan natin ng panahon, yung salita ng Diyos, ito po'y sulat sa ating gusto ng Panginoon. Sulat ng pagmamahal. At ang nais niya, mabigyan natin siya ng parangal, kaluwa natin dahil siya ang ating Kreator. At kung kayo ay taga rito sa bayan ng Victoria, welcome mo kayo. Oho, kayo po'y aming inaaniyahan. Tuwing araw mo ng Sunday, ang aming estaton, ang aming service dito ay alas 8 ng umaga. Ang dami mong matututunan. Kung gusto niyo po na nais niyo magpa-Bible study, kami po yung willing na magtingkod sa inyo. Kung kayo po ay may mga prayer request, kami po ay willing na manalangin at magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi po kami nagpapagaling, hindi po kami ang gumagawa at tumutupad ang Diyos, ang ating Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Kailangan lang kulang natin magtiwala na lubos sa Panginoon. Pakishare po itong aming Jesus or Messiah page at yung ating Team K for Christ. Ito yung ating YouTube channel. At kami po ay patuloy na nananawagan na nawa sa pamamagitan ng inyong pagsuporta ay may pagpatuloy natin yung ating ginagawa. Patuloy tayo na yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, kundi tayo magsasawa tayo lalo higit sa ating mga kapatid sa Panginoon. Maraming po salamat. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayo lahat. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.